DZS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. At ibang karamdaman, tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Samahan niyo po kami for 1 hour at pag-usapan po natin ang ating kalusugan. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaan na
surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital and Professor of Surgery sa University of the Philippines, Manila. I-welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Marco. Good evening, Doc. Kumusta? And advance Happy Valentine's Day. May kadate ka na ba? Meron naman ang aking minamahal na pamilya. Yes. Siyempre. At of course, si Mishka, no? Salamat. Ikaw naman, Elay. Ilan ang date mo? Ay. Yan ang tanong, di ba? Marami tayong mga kadate na doktor din. Work pa rin. Ganun. Huwag naman. Pag doktor ang kadate, dapat, magagandang bagay yung pinag-uusapan. Huwag na yung sakit. Anyway, ngayon nga po, Doc, pag-uusapan natin impact of loneliness on cancer outcomes. Ayan, may kaugnayan nga po ba ang kalungkutan sa cancer? Bago ang lahat, Doc, bakit nga po ito ang ating napiling topic o pag-usapan, buwan ng mga puso, hindi ba dapat masaya tayo, in love, di ba? Oo nga, no? Hindi ko naisip yan. Pero medyo naging uso kasi, no? Siyempre sa ating pag-research at pagtitingin sa internet, no? Lumalabas itong katagang kalungkutan or loneliness at pinag-uugnay talaga sa cancer, no? Sa treatment at sa pag-diagnosis. So pinag-uusapan dahil yung pala, no, ang dami palang ang inuugnay sa kalungkutan, no. For example, ang kalungkutan ay or loneliness, no, ay nalilink sa mga problema sa pag-iisip, no, or cognitive problems, tinatawag, sa pagtulog, no, sleep disorders, at sa immune dysfunction. Yung immunity nag-iiba kapag malungkot ang isang tao, sa pain at sa mga psychiatric disorders, no, like depression, anxiety, mga psychosis, no. At sinasabing mga 30 to 35% ng mga cancer patients ay merong ganong problema, no, mga psychiatric disorders, no. Maliban doon yung social isolation, no, at mamaya i-define natin, nauugnay din sa malnutrition, sa physical inactivity, no, yung hindi paggalaw masyado, at sa pamamaga or inflammation, no, ng katawan, at sa kanina nasabi natin sa paghina ng immune system. So itong mga nangyayari sa mga pasyente natin na inuugnay sa loneliness at saka sa social isolation, lalong lumabas or lalong naging critical at lalong naramdaman, no, nung nag-COVID tayo. Oo. Kasi lumalala, no, nung na-COVID, ewan ko kung naramdaman mo, syempre malungkot, di ba? Ang COVID kasi nag-iisa ka, at bagamat, no, yung meron tayong nangyari na nagwo-virtual, no, yung teleconsult or telehealth, di ba? Kasi hindi tayo nakakapag ang in-person or face-to-face na interaction or support, no, nawawala, no. So itong mga issues na to talagang lalo na sa panahon natin, lalong lumalabas at lalong na nakikita or na nararanasan na ang pagkalungkot ay may kinalaman dito sa pag-manage natin ng cancer.
Kumbaga, sinasabi natin, Dok, na ang kalungkutan ay nakakahina nga po ng ating immune system, di ba? Mas madali nga po tayong tinatamaan ng iba't ibang karamdaman. Kaya rin ba sinasabi, Dok, na laughter is the best medicine? Kasi kapag masaya ka, di ba? Kumbaga, positive yung vibe mo, yung energy mo, hindi ka ganun naapektuhan ng mga bagay-bagay. Or sabihin natin, yung ating mental health din, nasa kondisyon, di ba? Definitely, no. That's why yes, na coin yung term na laughter is the best medicine kasi yung yun nga, yung yung hindi paglungkot, no. At kabaliktaran yung pagtatawa at masayang disposition, no, at well-being, nakakatulong talaga sa paggaling ng anumang tao. Pag-usapan nga natin, Doc, yung pinagkaiba ng loneliness tsaka ng social isolation. Na-mention nyo nga kanina, Doc, diba? Yung COVID-19, dito natin na-practice yung social isolation dahil takot nga rin po tayo na mahawa yung isa't isa, lalo na yung family members natin. So, kapag nga po isa sa atin ay tinamaan ng COVID, lalayo muna natin siya, no? Nakakulong siya sa kwarto o di naman kaya yung iba nako-confine na karamihan sa atin nag-work from home dahil nga po sa COVID-19. At hindi tayo nandun yun social distancing, di ba? Dapat malayo tayo sa isa't isa para hindi tayo maghawaan, no. So ang definition, no, ng loneliness at social isolation, importante to para makatuloy tayo sa ating pagtatalakay, no. Ang loneliness kasi ay parang isang feeling, no. It's a subjective perception of social disconnection. So subjective siya, no, meaning it's a personal or it's more of a feeling, no, na I feel lonely at yung lungkot nararamdaman ko. So base yan sa personal na pakiramdam, no? Oo. Whereas yung social isolation yung mas objective to, no, or mas kita or mas may ebidensya at hindi lang feeling, no, at totoong nakikita na kulang, no, or there is a lack of social relationships or engagement, no. So yes, pwede mong i-interchange, no, kaya lang ang pagkakaiba nito, yung isa medyo feeling, yung loneliness is more like a feeling, as yung social isolation talagang makikita mo or maipapakita or may pruweba, no, na itong tao na to ay hindi talaga or medyo malayo sa society or hindi nag-e-engage, no, ganon. Okay. Pag-usapan naman natin, yes, go ahead, Doc. Sorry, both of these are ang percentage, no, base sa mga studies, there is about 16 to 47% of cancer patients nakakaramdam ng either loneliness or social isolation. At sa statistics nga natin, Doc, marami rin po bang mga Pilipino ang nakakaranas ng kalungkutan at yung nag-isolate, pinapractice yung social isolation? Hindi, walang gusto mag-practice niyan, no, but it happens. Oo, unless, kung talagang malungkot ka at ayaw mo makakita ng tao, ipapractice mo to, no, yung social isolation. So yes, ang ibig sabihin almost pwedeng depende sa series na tinitingnan mo or sa population, around almost 1/2, no, pwedeng umabot ng 1/2 ng pasyenteng may cancer malungkot o di kaya detached, no, from social engagement or interaction. Meron rin po ba, Doc, na data or study kung ano nga po ba yung mga number 1 to 3 top factors kung bakit nga po ba nalulungkot ang tao? Like sabihin natin, may sakit ka, syempre nakakalungkot, 'di ba, Doc? At mas nakakalungkot kung malalaman mong yung sakit mo wala na halos kagalingan or lunas. Actually, ang sinabi mong anong sanhi, no, ng pagkalungkot, masyadong marami.
at siguro itatalakay natin in the yung topic natin ay tungkol sa outcomes, no? Oo. Kasi nangyayari itong malungkot sa anumang rason, nangyayari ito, no? Ang nangyayari base sa pananaliksik tumataas ang pagkamatay, no? Ang cancer mortality. At napatunayan to, actually there's a very recent just about 2 months ago, no? Last October may lumabas na isang article regarding ang research on meta-analysis, no? Yung maraming mga studies tiningnan, kinumpul-kumpol at tiningnan at napatunayan na talagang mas mataas ang pagkamatay ng tao, ng grupo na merong may naramdamang pagkalungkot or talagang socially isolated, no? Second then is that kapag malungkot hindi mo tinutuloy ang treatment, 'di ba? Yung adherence to the treatment Naapektuhan. na nagiging mas madala, correct. And the third of course is yung delayed diagnosis, no? Kapag malungkot ang isang tao tapos hindi pumupunta sa doktor at malungkot siya so at siyempre may takot rin, hindi pumupunta sa doktor at nadidelay yung diagnosis, so pagpunta sa doktor advanced stage na yung cancer and the chance of dying is also higher, of course. Kapag malungkot ka kasi, Dok, parang tinatamad ka rin no? Na kumilos, gawin yung mga dapat mong gawin kahit na alam mong importante or sabihin natin kinakailangan talaga dahil nga po kaakibat nito yung kalusugan mo rin. Correct. So hindi lang to ating parang sinasabi or actual to, no? What we're talking about is based on scientific evidence and this is what the data shows, no? And lumalabas unti-unting lumalabas itong mga data based on research kasi dati hindi parang feeling lang o kaya mukha nga no malungkot no hindi na ngayon talagang medyo hindi lang emotional to no talagang sakit na to and medical at nakakabahala kasi mas nagiging mas malala no ang ating management no ng cancer and outcomes. Pag-usapan pa nga rin po natin, Doc, yung scientific evidence or sabihin natin yung evidence behind loneliness on cancer outcomes sa ating pagbabalik. Meanwhile, kung kayo nga rin po ay may katanungan, feel free to post it sa ating Facebook page na DZRH News. Babalikan po natin yan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion para sa mga kakatune in rin lamang, pinag-uusapan po natin impact of loneliness on cancer outcomes. At balikan nga rin po natin yung evidence behind this, Doc. Sabi nga po natin kasi may mga pag-aaral na sumusuporta tungkol dito. Gaya nga rin po ng nabasa ko, Doc, na ang chronic
loneliness ay nakakapinsala nga rin daw po sa kalusugan, gaya na lamang nga daw po ng paninigarilyo, 15 cigarettes a day. So ganun siya kasing delikado or sabihin natin makapaminsala. Correct, no? So there are studies like what you mentioned na ang kalungkutan or loneliness kasing bigat, no, ng impluwensya ng smoking, no? And sabi mo 15 cigarettes sticks a day, no? Yeah, oo. So that's half a pack, something like that, no, or more, no, na ang tindi nun, no? Alam natin na ang smoking kasi na habang tumataas yung usage, expose, pagkahitit, tumataas din ang chance na magkaroon ka ng cancer at mamatay sa cancer, no? So isa yan sa mga sinasabi natin na let's prevent smoking dahil mataas ang kaugnayan sa cancer. So kung ganun katindi ang kaugnayan din ng loneliness, no? So we have to be at some point dapat mag-advocate din tayo na dapat iwasan ang loneliness, di ba? Yes. And aside from that, Doc, eto nga rin sinasabi dito na ang loneliness ay nakakapagpataas nga rin daw po ng risk of mortality by 26%. Yun nga rin po yung na-mention nyo kanina. So, regardless of age ito, Doc, na cancer patient? Oh, definitely, no. These are overall statistics, no. Yung akin naman hanggang kasing taas ng, again, depende sa study kasi, no. Ang akin yung kung titingnan mo kasi ang mga among cancer patients, no. So, kunwari meron tayong 100 cancer patients, no. Na may nalulungkot at may social isolation, no? May loneliness and social isolation. Ikukumpara mo sa isang grupong cancer patients na wala nun, no? Mas maraming namamatay dito sa mga may lungkot, dito sa grupong na may loneliness and social isolation. And increase in risk is about as high as 34% increase, no? Oo. Another way of looking at it is sa mga namatayan, no, yung cancer-related deaths in patient with loneliness and isolation, no. So itong grupo namatay sa cancer at itong grupo namatay sa ibang cause, no. Pero dito may kasama nun mas may lungkot at social isolation. Again, mas mataas din ang risk, no, ng mamatay sa cancer kaysa sa hindi mamatay sa cancer kung may lungkot at social isolation. The increased risk is about 11%, no? So kitang-kita talaga sa mga studies na to at maganda at okay rin, no, na meron na tayong mga scientifico na at researchers na tumututok dito sa topic na to. So meron tayong data na maipresenta. Okay. So ibig sabihin daw, kahit sabihin nating stage 1 pa lamang yung cancer ng patient, pero dahil nga po sa pangmatagalan na kalungkutan na kanyang nararamdaman, tumataas po yung tsansa ng kanyang pagkasawi dahil nga po sa pagkalungkot. Correct, no? At mamaya pag-usapan natin bakit ganyan, no? Pero tingnan natin, maliban ba, ano bang mga population, ano bang klaseng tao or anong grupo ng tao ang mas natatamaan, no? So ang parang special population dito ay una, mga mas may edad katulad mo, Eli, no? Older adults, no? Okay, they're more prone to loneliness and social isolation. And socially isolated, correct. Number 2, yung mga pasyente na may mas advanced cancer. So when you mentioned yung stage 1, yes, kung stage by stage nakikita natin mas tumataas ang chance ng death, no? However,
ang mas natatamaan talaga ay yung may advanced cancer, no? Yung mga stage 3 or stage 4, no? And then, isang aspeto to na kailangan natin pag-ukulan ng pansin, ang isang special population dito sa topic na to, yung mga caregivers, no? Kasi ang caregiver ng mga cancer patients ay nag-burn out rin at nalulungkot rin, no? May kasabihan na ang nag-aalaga or mga caregivers ay kailangan din bigyan ng care or kailangan din pansinin. Oo, kasi ang hirap talaga, no, mag-take care ng any kind of patient, no? Anumang pasyente, may cancer man o wala, basta pasyente, ang caregiving ay talagang pwedeng mag-burn out, no? Parang sinasabi nga rin, Doc. Go ahead. Yes. Sorry. Parang ang sinasabi rin dito sa isa ko pang nabasa, Doc, na ang loneliness daw po ay maaaring makahawa, dahil kung ikaw ay napapalibutan or na-expose daily, sa mga taong malungkot, yung para bang hopeless, ganun rin eventually yung mararamdaman mo. Correct, no? And then may kasabihan rin na birds of the same feather flock together, di ba? Kaya ang mga malulungkot na tao nagkukumpul-kumpul, no? Pero malungkot pa rin ang labas, no? And again, isa sa mga natatamaan or kailangan natin bigyan ng pansin ay yung sinasabing rural or marginalized communities, no? Yung mga medyo nasa laylayan or nasa malayong lugar, no, na malayo sa kabihasnan or malayo sa city, no, na siyang maraming activities doon kasi maagang matulog, 5 o'clock pa lang natutulog na gano'n or wala nang activity at mas malungkot, no. And also of course yung mga nasa mas mababang katayuan, no, sa komunidad with regards to yung economic standing, no. So these are what we call socio-economic factors, no, and some cultural also na kailangan na pwedeng makaapekto dito sa ating problema. Sila rin ang mas nalalagay sa panganib, no, sa kalungkutan at social isolation. Okay, pag-usapan rin natin, Doc, behavioral and practical consequences of loneliness and of course, yung intervention and solution natin. Paano nga rin po ba, Doc, maiiwasan ang kalungkutan at sabihin natin ma-uplift yung spirit ng ating mga cancer patient despite ng kanilang health condition? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Oras natin sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang 8:00 ng gabi. This time check is brought. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS!
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin Is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Nagbabalik po, third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at usapang Impact of Loneliness on Cancer Outcomes ang ating topic. Balikan nga rin lamang natin, Doc, yung iba pang detalye tungkol dito. May tinatawag nga rin pong pathways and mechanisms, biologic pathways. Ano ba ito, Doc? Paki-explain nga po sa amin, para po sa ating tagapakinig at taga-subaybay. Ito yung ating parang ebidensya at ang teorya sa sa nangyayari na bakit ba ang lungkot
nagdudulot ng mas mataas na kamatayan, no, ng mga pasyenteng may cancer. So ano bang nangyayari kapag malungkot ang tao? So una, nakita, no, na ang mga, we call it inflammation, no, or sa pababaga sa loob ng katawan tumataas. Paano natin nakikita to? Kasi may mga chemicals like CRP, IL-6, no, interleukin 6, nakita na itong mga enzymes na to or mga substance na chemicals sa katawan natin tumataas pag tayo ay malungkot. At itong mga chemicals na to ay may kaugnayan sa paglago ng cancer, no? At may malaking study nga sa UK na tinitingnan ang, we call it proteomics, no? At tinitingnan yung mga proteins sa katawan natin na may nakitang 5 proteins na tumataas at nagkukos ng inflammation at paglago ng cancer, no? Pangalawa, yung immune system natin humihina, no? Yung normally kapag malakas ang isang tao, kung may anumang bagay na nagbibigay ng panganib katulad ng bacteria, virus, germs, no, at saka cancer, pwedeng mapatay, no, or maipawala ng immune system natin. Kaya lang kapag tayo ay malungkot, nakita rin or may ebidensya rin na bumababa yung immune system natin at hindi tayo makatulog. At syempre, mas pagod. Ang pagod hindi talaga nakakatulong or yung walang tulog, hindi ba? So ito ay nag-i-impact, no, or nagbibigay ng problema sa pag-heal, no, or paggaling from cancer and lumalago ang tumor, no? Sabi nga rin natin kanina, Doc, dahil nga po malungkot ka, nade-delay yung pagpapakonsulta mo sa doktor. Malungkot ka, so yung tendency, no, na-delay rin yung gamutan at mas lalong lumalala yung kondisyon ng pasyente. When it comes to pain, Doc, mas nararamdaman ba nila yung sakit, yung kirot, or parang numb na kasi nalulungkot nga po sila, yung kanilang emosyon ay very low? Both, no? So nakita na pag malungkot ang grupo, yung pain, no, yung perception nila ng kirot tumataas din, no? So mas maraming complaints of pain, mas mahirap i-manage at yun nga sinasabi na yung tsaka pag malungkot ka, yung pagpunta mo sa doktor, hindi ka pupunta, hindi mo bigyan ng lunas, no, yung mga kirot-kirot sa katawan, no? So lahat ng problema, even during treatment, no, yung kunwari nagkikimo or anumang radiotherapy or even surgery, no, mas mahirap nating i-manage yung side effects dahil sa ganung pag-problema, no? And in fact, for example, sa treatment, sa chemotherapy, pwedeng malagas sa buhok, mas dry ang katawan, etc. Lalong nalilimita ang yung social interaction mo, no? Mas lalo kang ayaw lumabas, ayaw mong magpakita, di lalo kang nalulungkot at mas isolated, no, from the world, no? And merong tinatawag na yung haba ng or prolonged medicalization, no, kasi pag nagbigay ka ng treatment sa cancer, gamutan yon, no, at lalong nawawala yung identity ng isang tao at yung contact nga niya sa community, no? So ang daming ganung issues, and not to mention, pag malungkot ka at isolated ka, syempre mas hindi ka tutulungan. So yung transportation mo, yung logistics mo, at saka yung caregiving, no, yung taong magbibigay sa iyo ng tulong
nawawala at nadidiminish, nagiging sagabal sa paggaling ng isang tao. Yung pagkalungkot ba nila, Doc, ay may kaugnayan rin po sa hormonal imbalance, lalong-lalo na nga po sa babae na hindi ganun nga po ka-stable yung kanilang hormones dahil nga po sa menstruation na rin, di ba? So, yan nga po ba ay may i-connect rin natin kung bakit nga po nalulungkot sila sa panahong lalong may sakit sila? Well, ang dire-refer mo like yung hormonal imbalance, no, yung yung nararamdaman natin mga babae ng dahil sa menstruation, iba pang problema, no, at pwedeng makadagdag or pwedeng pwedeng makalala, no, ng sitwasyon. Ang loneliness kasi ngayon dapat kasi maraming ang rason at hindi lang kasi babae ang nalulungkot, no, pati lalaki. And so ang problema parang these are two pwedeng independent sila, no, na sitwasyon or sakit na or factors na pwedeng magdulot ng paglala ng outcomes ng cancer treatment. Balikan nga po natin, Doc, maya-maya yung usaping behavioral and practical consequences of loneliness, and of course yung intervention and solution natin kung paano nga po natin mapapasaya, di ba, yung ating mga kaibigan, yung ating mga kamag-anak na nalulungkot dahil nga po sa kanilang sitwasyon. Yan nga po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Nagbabalik po last part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Muli para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, ugaliin pa rin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit. Gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan po natin kalungkutan. Ngayon, papaano nga naman po ba natin, Doc, mapapasaya yung ating mga kaibigan, kamag-anak, o sabihin natin kakilala, na may cancer, or sabihin natin may karamdaman para nga po, Doc, makaiwas pa sa komplikasyon na hatid nitong kalungkutan. Kaya nga, bago tayo tuluyang malungkot rin sa ating pinag-uusapan, pag-usapan naman natin kung anong pwedeng gawin, Yes. ano bang maraming aspeto to, at kailangan tignan ng maraming sides. So una, ano bang as clinicians, sa mga doktor at mga caregivers, ano bang pwedeng gawin? Una, dapat kasi ma-identify natin. So siguro more and more kailangan pag-usapan or italakay ang pang-screen, screening for loneliness. Ibig sabihin, may sa mga lahat ng pasyente natin dapat na may cancer, tingnan sino ba diyan at ang merong kalungkutan at dapat i-address, di ba? At meron namang mga criteria yan para sabihin. Hindi lang pwedeng sabihin, ay malungkot ako or kaya ay itong pasyente malungkot. So merong mga paraan na pwedeng or mga tawag natin indices or tests or mas formal na paghahanap ng kung tao ay may loneliness ba o wala. Pangalawa, yung kailangan natin mas maintindihan kaming mga doktor kailangan maintindihan yung social aspect or aspeto ng paggagamot, and yung in fact there's a whole parang subject or term for this. It's called psycho-oncology, tinitingnan kung among cancer patients ano bang pwedeng anong dapat i-research dapat ma-identify. Okay, now aside from that aspect kami on our side
tingnan naman natin yung sa patient side, for example. Ano naman pwedeng gawin ng pasyente, no? So una, yung self-advocacy, no? Pwedeng, dapat sabihin naman niya na may problema siya, no? Tungkol dito sa mga at mai-express niya, no? And sana mahikayat natin na yung mga pasyente maghanap ng koneksyon, no? Na hindi nahihiya at hindi mag-aatubili na sabihin na talagang kailangan nila ng ganyan, no? Para matulungan. And then the third aspect of it, of course, is yung ibang tao naman, yung community as a whole, and yung suporta ng taong nakapaligid sa pasyente, no? And therefore we have like support groups, although maraming pagkukulang, no, sa support groups natin dito, most especially yung logistical support, no, sa mga support groups natin. And also may mga what we call navigators, no, mga patient or nurse navigators na pwedeng tumulong, no. Ang family and friends, no, dapat rin pwedeng mapagbigyan ng atensyon, no, kasi dapat makikita kung ano ba ang pwede talagang gawin at anong nakakatulong at ano yung hindi nakakatulong sa mga friends and family. Oo. Sometimes just being there and yung consistent present, no, nakakatulong na yun, kaysa kung ano pang chismis or ano pang sinasabi, no. Oo. Yes, nakakadulot ng stress, no? Oo. And then of course the role of technology, no? Katulad ng yung online yung online communities, no? Na merong pros and cons yan, no? Kasi although meron kang instant access, no, yung pasyente kasi for example alone, may access siya kung may online community, di ba? May way of online like Facebook, whatever, no? Pero kailangan maintindihan na ang face-to-face interaction nga talagang bumababa rin, no? So naging isolated pa rin yung tao. So again, there's pros and cons of these online communities, although on one side it can help, on the other side na enhance, no, yung hindi pagka-interact in person, no? And yung sa akin ng telehealth. Sige, go ahead. In terms of technology, Doc, meron na nga rin po bang pamamaraan, ano, para matukoy kung may tendencing maging malungkot, sobrang maging malungkot yung pasyente? Na ano na natin yon, nakita talaga natin na meron talagang tumataas talaga ang pagkalungkot ng mga cancer patients kaysa yung happy, yung walang cancer, hindi ba? So cancer by itself, no, and this is one of the what we call yung kanina yung mga consequences, no, or practical consequences ng pagkakaroon ng cancer ay yung treatment at yung sakit mismo, yung treatment ng cancer pwedeng magdulot, no, or ng isolation and kasi nahihiya, no? At saka ako may cancer, no, gusto mong mag-isa, no, and so yung effect, no, yun ay effect ng sakit mismo at yung experience mo sa treatments, no. Tapos yung mga minamahal mo sa buhay ay mahirap makaintindi, no, ng ba't ganun siya, no? At hindi naiintindihan yung mga anxieties, ang mga problema or yung stigma ng pasyenteng may cancer. What else can be done ba, Doc, as a support system, ano, ng cancer patient para nga po ma-uplift yung kanilang spirit? Dahil hindi naman natin pwedeng i-invalidate yung kanilang nararamdaman na malungkot sila tapos sasabihin lang natin na maging masaya ka naman, di ba? Kasi at least kahit papano kasama mo pa rin yung family mo or at least binigyan ka pa rin ng chance, di ba? So maraming levels to, no, Eli. Talagang at may mga limitasyon ang bawat level. For example, unang level ay yung family, di ba?
susunod yung friends, no? So there is only so much that these people can do. But again, sabi natin, just being there and just being around, just holding a person's hand can help a lot. But yes, in some cases, hindi yan sapat, no? And tapos you'd have to go to the community, no? In fact, pwedeng sometimes yung religious elders, no? Prayer group, help, yeah. And some patients kasi are more into that, and ang mga religious elders pwedeng makatulong, a nun, a priest, a pastor, ganun, no? But then that may not be enough also. So susunod dyan yung yung mga parang barangay chairman at mga community elders, di ba? Sometimes the mayor, the senator, whatever, no? Again, we considered our community or government authorities. And then lastly, no, kung talagang wala, then syempre professional help, no? May mga doktor talaga or professional or eksperto dito sa aspeto na to para ma-treat ang itong klaseng behavior or illness, no? And that's of course the psychiatrist, no? Even as oncologists, kailangan din natin ng help minsan, at yan, no, we can seek counsel, no, psychiatric counsel, and kasi may mga gamot na pwedeng makatulong. Yes, thank you so much, Dr. Marco. May last words pa nga po ba tayo, pagbate, para nga po sa mga fans ninyo na nag-aantay ng Happy Valentine's and Happy Chinese New Year? No, palaging tanong kasi palagi sa akin ng mga pasyente, Doc, may cancer ako, anong bawal? Isa sa palaging kong sinasabi, bawal ang malungkot, di ba? And ngayon naiintindihan natin, it's not only, hindi lang kasi siya emotional, no, pero medical problema to, no? And common to, medyo seryoso, pero pwede nating magawa ng paraan, modifiable, no? So let's try to support each other na, no? And hindi to sariling kapakanan palagi ang tinitingnan, and let's care for everybody para mas matulungan at para hindi malungkot itong mundo natin. Salamat. Thank you once again sa ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital, Dr. Marco. Yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion about impacts of loneliness on cancer outcomes. Patunay lamang na may kaugnayan nga po ang kalungkutan sa cancer, kaya as much as possible, hanapin po natin yung ating kasiyahan, para nga po maging positibo tayo sa buhay. Maraming salamat po. Nakasama niyo po Ella Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Mga kalunas, Amoy forever.